matyagang naghihintay sa resulta o naghintay sa resulta ng conclave ang mga Katoliko na nagtitipon sa Vatican. May kanya-kanya silang napupusuan para maging susunod na Santo Papa. Mayat-mayang bumubuhos ang ulan sa St. Peter's Square sa Vatican kasabay ng unang araw ng conclave o pagpili ng susunod na Santo Papa. Pero hindi naawat ang mga Katoliko na patuloy na dumarating at nakikipagsiksikan sa lugar, makilala lang ng personal kung sino ang susunod na lider ng simbahang Katolika. Pero gaya sa mga nagdaang panahon, walang napiling Santo Papa sa unang botohan. Inaabot ng mahigit 3 oras mula ng isinarang Sistine Chapel habang hinihintay ang resulta ng unang botohan. At sa pinapakita ngayon dito sa widescreen, kulay itim ang usok. Ibig sabihin, magkakaroon ulit ng eleksyon o botohan kinabukasan. Ikinadismaya naman ng ilan ang resulta lalo't bago pa mag-umpisa ang conclave, nandito na sila sa harapan ng St. Peter's Basilica. A little disappointed, I guess. But I couldn't tell if it was black or white, to be honest, because of how dark it is, but yeah. I think that it is kind of disappointing because we waited, what's been, since 5 o'clock? Yeah. And they didn't decide, so waiting a long time is kind of disappointing to see the black smoke. Sa ikalawang araw ng conclave, hindi pa rin maawat ang mga Katolikong nagpupunta sa Vatican. Ang iba, dala pa nga ang watawat kung saang bansa sila galing. Hindi rin nila maiwasang umasa na manggagaling sa kanilang bansa ang susunod na Santo Papa. Pati nga international media, may kanya-kanya ring pambato. Pero ang mga Pilipinong sina Allen at Jessa na nagkataon lang sa conclave ang pagbisita sa Roma matapos mag-propose at ma-engage rito, ipinagdarasal na sana raw isang Pinoy naman ang mamuno sa simbahang Katolika. I hope magkaroon tayo ng strong leader ng church, and we're looking forward na sana si Cardinal Tagle yung makuha nila. I feel like meron siyang mga strong qualities ng mga Filipinos na I think magiging proud tayong lahat. Tulad ng? Alam naman natin yung mga Pinoy, very religious tayo, and I think is nasa buhay natin yung mga aral ng simbahan. Nauna ng hiniling ng mga kardinal na hindi dapat pangunahan kung sino ang magiging susunod na Santo Papa. Lalo't hindi naman daw contest o karera ang conclave, kundi paraan ng pananalangin para mabasbasan ang magiging leader ng simbahang Katolika. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.